Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Floki Ino ngayon pong April 15 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Floki Ino at ayan na nga, base po sa candlestick natin kahapon ay nagpakita na rin po ito ng isang rejection. Yan, meron na po tayong isang nabuong rejection dito katulad po ng ibang mga cryptocurrency na atin pong na technical analysis kanina. Kaya ayan, magkakapareho po lahat ngayon. Ayan ang kanilang naging performance nitong kahapon. Ayan, dahil dyan ay magkakaroon po tayo ng pagbabago sa kanyang pattern na ito. Ayan, kasi yung kanyang previous pattern na ito ay isa po itong symmetrical triangle pattern at nabasag na po ito. Kung pag nabasag na po ito ay syempre mawawala na ito ng saysay at kailangan na po natin na baguhin yung kanyang pattern na ito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, check po muna natin yung kanyang performance dito kay CoinMarketCap. Ayan, at least nitong nakalipas na 24 oras ay siya po ay naka-recover ng 11.26%. Ayan, kasi isa na rin po siya sa nakaranas ng malaking pagbagsak sapagkat nitong nakalipas na 7 araw ay yung kanyang performance ay bumagsak po ng 27.76%. Laki po niyan. Ayan, pero mabuti naman at least nakabangon na siya ngayon. 11.44% nitong nakalipas na 24 oras. Kaya yan, sinyalis po yan na malamang ay makaka-recover na itong si Floki Ino. Ngayon ay balikan na po natin ang pagti-technical analysis natin dito sa daily chart time frame nitong si Floki Ino. At ayan nga, nabasag yung kanyang lower portion dito noong pang April 11. Dahil sa nabasag po yan ay ayan, wala na pong silbi ang ating symmetrical triangle pattern na ito. Kaya magkakaroon po tayo ng readjustment dyan at magiging bullish flag pattern na rin po ito. Katulad din po nila Pepe, yan, at saka si Shiba Inu. Ayan, magiging isang bullish flag pattern po ito. Ayan. Sa mga bago lamang po ulit dito, yan, paano nga ba naging bullish flag pattern yan? Ay kakailanganin po natin na gamitin ang ating imahinasyon dito. Ito po yung kanyang flag pole. Ayan, yan yung kanyang poste. Ayan, ang haba ng kanyang poste. Tapos ito naman yung kanyang watawat. Ayan. Yan ang kanyang watawat o yung kanyang bandila. Kaya tinawag po yan na bullish flag pattern. Ayan, bullish flag pattern po yan kung pababa. Ayan, pababa yung kanyang watawat. Ayan, kung pag ganyan po yung kanyang watawat dito. Ayan, pero kung pag pataas naman po yung kanyang watawat. Ayan, nakaganyan naman yung kanyang watawat ay bearish flag naman po yan, pattern, bearish flag pattern. Ngayon yung kaibahan po nito ay kung pag bullish flag pattern po tayo na katulad nito ay ito po ay nagpapakita na mataas po ang posibilidad na dito po siya magkakaroon ng breakout sa itaas nito. At kung pag dito po siya nagkaroon ng breakout ay sasabog po yan. Makakaranas po yan ng price surge. Ayan, kaya tinawag po yan na tinawag po ito na isang bullish flag pattern. Lamang natin dito. Ngayon ay yung ating dalawang indicators dito ay nagpapakita po ng bearish signal. Magkatugma po sila. Ayan, kaya bearish na bearish yung signal natin dito kay Floki Ino.
Pero mapapansin po natin dito na yung sukat ng mga QQE bars natin dito ay halos magkakapantay na. Parang nagfa-flat na po yung kanilang sukat rito. Ibig pong sabihin ay mukhang nanghihina na or nababawasan na po yung persa ng mga sellers. Kaya dahil dyan ay posible pong mauwi sa pagko-consolidate itong si Floki Ino sa ngayon. Kasi napatunayan po ng ating mga support line dito na matibay po ang support line natin dito. Handa po silang makipagbakbakan dito. Yan, hindi po nila basta padadaanin itong market price ni Floki Ino dito sa support levels natin dito. Kaya ayan, dahil dyan ay mukhang posibleng dito po siya magko-consolidate muna. Ayan, kasi nakakalabang pa rin po yung selling pressure natin. Wala pa tayong gaanong bullish momentum para masabi natin na ito ay magpapatuloy sa kanyang pag-akyat. At yan, nabasag po pala yung ating major support line na ito, kaya update po natin yan. Gawin po natin kulay green. Lahat po ng mga kulay green dito ay nagsisilbi po itong mga resistance line. At samantala yung mga kulay red naman po natin dito ay nagsisilbi po itong mga support line. Ngayon ay kung sakaling dito po siya nagkaroon ng breakout ay mai-invalidate po ang ating bullish flag pattern natin dito. Kasi maski pa paano ay may posibilidad pa rin po na sa hindi natin inaasahan ay magkakaroon ito ng breakout. At ayan, babagsak po siya rito sa sunod na major support line natin dito sa 40 digits 4049. At ayan, para sa akin ay maganda po kung bumagsak po siya rito para makabili po tayo sa mas mababang presyo na naman bago po ito umangat sa mataas na presyo pagsapit po ng Bitcoin halving event. Kaya maganda po talaga na babagsak siya ngayon kasi may inaasahan po kasi tayong nalalapit na isang major catalyst yan para sa buong crypto market, at yan po ang Bitcoin halving event. Pero ayan, kung hindi po talaga siya babagsak dito or ayan, hindi na siya aabot rito ay ayos na rin po. Masaya na rin po ako kasi nakabili po ako rito sa 30 digits 11063. Ayan, nakabili po ako nitong mga April 13. Ayan. Tinusok po niya yung ating support line dito. Kaya ayan, masaya po tayo. Kaya sana ay ganun din po kayo kung nakabili kayo rito. Ayan, kung kayo sinusunod po ninyo or ginagaya po ninyo yung aking simpleng spot trading strategy dito. Syempre, simple lang naman. Nasabi kong simple kasi bumibili lang naman po tayo sa kada pagbagsak ng presyo ng mga tinitrade nating cryptocurrency sa mga support lines. Tapos nagtitake profit po tayo sa mga resistance line natin dito. Kaya simple lang. Ayan, wala namang po mahirap dyan. Sa tingin ko ay kahit sino ay magagawa yan or magagawang gayahin yung aking strategy dito. Kaya ayan, gaya ng sinabi ko kanina ay ayan, ang saya po natin kasi nakabili po tayo noong April 13 sa presyong ito. Mas lalong masaya naman po tayo kung sakaling makakabili tayo sa 40 digits 4049. Pero mukhang malabo na makakabili tayo sa presyong ito kasi parang malabo yung tsansa na babagsak siya rito. Kasi mukhang yan nga, nagpapakita ng sinyalis na matibay po ang support line natin dito. Malamang ay dito na po talaga siya makaka-recover. At maliban po dyan ay nabuo pa yung ating bullish flag pattern dito. Kaya ito po ay parang tutugma po talaga siya sa pagsapit ng Bitcoin halving event. Kasi mukhang pagsapit po ng Bitcoin halving event ay mukhang mababasag po niya ang resistance line natin dito na 30 digits 17548 at maging yung upper portion ng ating bullish flag pattern dito. At kung sakaling nangyari po yan ay ayan, nasahan po natin nasasabog ang market price ni Floki Ino. Ayan, possible po na umabot po siya rito. Yan, sa mga major resistance line natin na 30 digits 31584. Yan, possible po na umabot po siya dyan. Yan, tanggalin na lamang po natin yung isang price. Yan, ito po yung pinaka price target natin dito. Yan, pero kapag umabot po rito ay syempre hindi ko pa rin ibebenta lahat ng mga nabili ko rito sa ibaba. Yan,
syempre mga kalahati lang siguro yung ibebenta ko. Kapag umabot po siya rito, kapag umabot po siya rito ay syempre take profit ako konti. Tapos konti na rin, hindi na po pala rito. Ayan, dito lang. Take profit ako dyan ng konti. At dito medyo dadagdagan ko yan. Ayan, medyo dadagdagan ko kasi major resistance line po natin ito. At maganda po mag take profit dito. Kasi possible po na tumalbog po siya rito. Kapag umabot po siya rito, ayan, ay possible po na tumalbog po siya rito at magkakaranas ng correction ulit dito sa ibaba. Kaya kung pag nangyari po yan, ayan, take profit po ako rito. Kung sakaling bumagsak siya rito, ayan, mayroon akong gagamitin na pambili rito or dito. Ayan, ganyan lamang po yung ating napakasimpleng strategy. Kaya kung ayaw nyo po sa napakakomplikadong strategy, ay ayan, dito na lamang po tayo sa aking simpleng strategy na ito. Ayan, kasi maski pa paano naman ay yan, pwede tayong kumita rito sa ganyang simpleng strategy lamang. Kaya yan po ang ating technical analysis update dito kay Fluky Ino. Meron na po tayong nabuong isang bullish flag pattern dito. At ang inaabangan po natin ngayon dito ay yung kanyang breakout dito sa mga resistance line natin dito sa itaas. Ayan. At saka lalong-lalo na rito sa upper portion ng ating bullish flag pattern na ito. At yan, sana ay nakabili na rin po kayo rito sa support line na ito. 30 digits 11063. At ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Fluky Ino. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.